Please take note na pag bago ang account niyo sa Upwork at naayos niyo naman na yung profile ninyo, you will have 50 connects for free. However, pag naubos na yung 50 connects na yun, which estimate ko magagamit mo siya sa mga 3 hanggang 4 na applications, I believe. Pag nagamit mo na yun, kailangan mo nang bumili ng bagong connects. Wala akong balak sinasabi ko eh. So, let me show you how to buy connects. Kahit wala akong balak mag-open ng laptop pa ngayon. So, di ba nakagawa na kayo ng Upwork account? Pag open nyo ng Upwork, ito yung kauna-unahan yung makikita na page. Under Connects, makikita nyo dyan kung ilan na lang yung connects ninyo. Let's just say for the purpose of this video na ako ay wala na palang connects at yung gusto kong pag-applyan ay nangangailangan ng additional connects. So, ang gagawin ko, i-click ko yung Buy Connects. Eto ngayon yung updated na pricing ng connects. Halimbawa lang ang kailangan ko lang is, usually ang binibili ko dito is yung 100 connects for $15. But again, just for the purpose of this video, sabihin na natin 10 lang yung kailangan ko. All I have to do is click on Buy Connect. Ayan, perfect. Since meron pa akong available na pera dito sa Upwork, pasok naman sa banga yung pambili ko dito. But normally, it'll ask me kung anong account, bank account ang gagamitin ko. So, i-click ko lang Buy Connects. Andito na rin lang tayo sa page na to. Ipapakita ko na rin sa inyo. Guys, naka-freelancer basic lang talaga ako. Hindi ako nagbayad ng plus. After that, i-click ko lang itong Upwork. Makikita nyo dito may mga recommended na based dun sa previous search ninyo. Pero ako may naka-save na ako na filter. Ang pangalan niya ay Virtual Assistant. Dito sa filter na to, makikita ninyo minimum ay $10 ang tatanggapin ko na trabaho. Pagkatapos, another filter that I have, number of proposals, eto lang. And then, verified payment, sige na clients, and nothing follows. So, let's say gusto ko, eto, naghahanap sila ng Rockstar Executive Assistant. Pag click ko yan, it will open yung job description. Andito na din, makikita ninyo, Australia siya. O, sino ka dyan? Ito yung mga gagawin. It looks like everything is good. Except yung job success score ko talaga. Hindi na yan tumaas, hindi na. Gagawa ko to ng mga tutorial videos. Okay. So, kapag mag-a-apply ako dito, all I have to do is click on Apply. Dito mo ngayon makikita, so mag-a-apply ako as a freelancer. And then, dito sa baba, wala na akong pipiliin na iba. Siya lang, sapat na. Huy! Okay, so lalagay ko dito yung rate ko. Let's just say for this position, I will bill $15 an hour. Hindi na rin ako magre-request ng increase. Ilalagay ko dito yung cover letter ko. And dito sa bandang baba, makikita ninyo na wala pang nagbibid. So, kauna-unahan ako magbibid. Pag nagbid ako, 16 connects ko ang magagamit. So, let me just put in yung aking cover letter. Nahihirapan na akong tumutay. Magtumayo na tayo. Yes, tumataas po yung table ko. Nakalimutan ko sino nagtatanong nito. And yes, kaya niyang tumaas kahit mabibigat yung laman niya. Ilalagay ko na lang sa yellow basket yung table ko. Ang smooth yung transition na yun. Gusto ko yun. Okay, wait. Let me just put in yung cover letter ko. Meron akong cover letter na template na inaayos ko na lang siya based on the job description. It's also very important, guys, na basahin nyo yung buong job description. Kasi kagaya neto, although morning shift siya, 9 a.m. Australian time yung meeting nila, daily huddles. So, halimbawa, ayaw nyo na nakikipag-meeting araw-araw. So, na kayo mag-apply ganun. And there you have it. So, we've submitted the proposal for the position. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!